Welcome to The Explainer, here at Learning Meets Tech. Uy, aminin mo, pag nakakita ka ng malaking sign sa mall na 50% off, anong una mong ginagawa? 'Di ba, takbo agad sa loob? Kasi feeling natin, wow, laking tipid. Pero teka muna, laging good deal niya ba yan? O baka naman, isa lang yan patrap. Dito, papakita sa atin ng math kung ano ba talaga ang totoo sa likod ng mga numero. Okay, so sa explainer natin for today, ito yung mga pag-uusapan natin. Isipin nyo to na mga superpowers nyo sa totoong buhay. Titingnan natin ang discounts, alamin natin yung sikreto sa likod ng VAT, tatalakayin natin kung paano manalo sa negosyo through profit and loss, at kung bakit parang lumiliit ang baon mo dahil sa inflation. At sa dulo, meron tayong Ultimate Budget Challenge. Okay, game na. Let's start with the first one. Ito yung pinaka-common na application ng percentage na nakikita natin araw-araw, yung mga sale prices at discounts. So ano nga ba ang discount? Well, simple lang, bawas presyo yan. At para makompute yan, ito yung formula na kailangan nating tandaan. I-multiply lang ang original price sa discount rate. Madali lang, di ba? Pero huwag kalimutan, yung percentage, kailangan muna nating gawing decimal. Okay, let's have a real-life example. Eto si Mariel, namimili for school. Nakakita siya ng notebook, 60 pesos, pero may 20% off. Tapos may ballpen set, 120 pesos na may 10% off. At yung Abongan backpack, 850 pesos pero 25% off. Ang tanong, magkano lahat yung babayaran niya? So, paano natin gagawin to? Tatlong simpleng steps lang, promise. Step 1, isa-isahin natin yung mga items. Compute natin yung discount ng bawat isa. Pagkatapos, step 2, i-add natin lahat ng discount na nakuha natin. At para sa grand finale, step 3, kunin natin yung total na original na presyo, tapos ayun, i-minus natin yung total discount. Simple, di ba? Okay, let's do the math. Sad notebook, 60 pesos. Times 0.20, that's 12 pesos na bawas. Sa ballpen set, 120 times 0.1, 12 pesos then. At sa backpack, 850 times 0.25, and ay 212.50 na discount. So, pag in-add natin lahat ng natipid niya, ang total discount ni Mariel ay 236.50 pesos. Not bad. So, after all that, magkano na lang yung nasa resibo niya? Well, kunin natin yung total original price, 1,030 pesos. Ibawas natin yung total discount na 236 pesos and 50 cents. At ang final answer, 793 pesos na lang. Iyan yung totoong halaga na kailangan niyang ilabas sa wallet niya. See? Ang laking tulong ng math. Alright, so gets na natin ng discounts. Galing. Ngayon, punta naman tayo sa isang medyo tricky na percentage, yung parang hidden sa presyo ng halos lahat ng binibili natin. Ito ang VAT o Value Added Tax. Ano ba tong VAT na to? Isa itong 12% na buwis sa mga bilihin at serbisyo dito sa Pilipinas. At ang pinaka-importanting salita dito ay included o inclusive. Ibig sabihin yung presyo na nakikita mo sa tag, kasama na yung 12% na tax, hindi na siya idadagdag sa counter. Okay, tingnan natin tong problema. May calculator, ang presyo, 1,344 pesos. At sabi, VAT inclusive na yan. Ngayon, ang challenge, hiwalain natin. Magkano ba talaga yung presyo ng calculator lang at magkano yung napunta sa gobyerno bilang buwis? Dalawang hakbang lang to. Para makuha yung presyo na walang VAT, i-divide lang natin yung total price sa 1.12. Bakit 1.12? Simple lang, kasi yung P1,344, yan ay 112% na. Yung 100% na presyo ng item plus yung 12% na VAT. Gets? Tapos, para malaman yung mismong VAT, i-minus lang natin yung nakuha nating presyo mula sa total price. Ayan, i-compute na natin. 1,344 divided by 1.12, ang sagot ay 1,200. Ito na yung VAT exclusive price. Ibig sabihin, ito yung presyo na para sa tindahan. At para malaman ng VAT, P1,344 minus yung P1,200, ang sagot ay 144. Yan, yung P144 na yan, yun yung parte ng binayad mo na tax na napupunta sa gobyerno. Okay, so tapos na tayo sa perspective ng mamimili. Ngayon, switch tayo ng upuan. Maging negosyante naman tayo. Pag-usapan natin ang profit and loss. Dito malalaman kung kumikita ba tayo o nalulugi. Sobrang basic ng concept nito. May kita ka or profit kapag yung presyo ng benta mo, yung selling price, mas mataas sa puhunan mo o cost price. Pero kung mas mababa naman yung benta mo kaysa sa puhunan, ayun, lugi ka or loss. Sige, tignan natin itong case ni Jomar.
bumili siya ng 10 set ng lapis. Total, 150 pesos ang puhunan niya. So, 15 pesos bawat isa. Pero ang naging benta niya, 13 pesos lang bawat set. Sa tingin nyo, kumita ba si Jomar o hindi? At magkano kaya? At ito na ang resibo ng katotohanan. Puhunan niya, 150 pesos. Yung kabuang benta niya, 13 times 10. So, 130 pesos lang. Ibig sabihin, may minus 20 pesos siya o lugi ng 20 pesos. At kung gagawin natin yung percentage, that's a 13.33% loss mula sa puhunan niya. Aray! Lesson learned para sa mga future business owners dyan. Okay, next topic. Ito yung percentage na ramdam natin lahat kahit hindi tayo namimili ng nakasale o nagnenegosyo. Pag-usapan natin ang inflation. So ano ba yung inflation na yan? Ito yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa paglipas ng panahon. Ang epekto nito, yung pera mo parang lumiliit kasi mas kaunti na yung nabibili niya kumpara dati. Ito yung tinatawag na paghina ng purchasing power. Imagine this. Noong 2020, ang isang set ng school lunch, 50 pesos lang. Ngayong 2024, 70 pesos na. Pero hey, tumaas din naman yung allowance mo. Mula 300 pesos a week, naging 360. Ang tanong, nakasabay ba yung dagdag sa baon mo sa pagmamahal ng lunch? At yan! Kitang-kita sa chart. Yung presyo ng lunch, tumaas ng 40%. Samantalang yung allowance mo, tumaas lang ng 20%. So doble ang bilis ng pagmahal ng pagkain kumpara sa pagtaas ng baon mo. Ito yung real-life effect ng inflation. Kahit may dagdag sa pera mo, kung mas mabilis tumaas ang presyo, talo ka pa rin. At para sa ating grand finale, pagsama-samahin na natin lahat ng natutunan natin. Discounts, VAT, inflation, sa isang ultimate challenge na siguradong mae-encounter ninyo bilang estudyante. Imagine, member ka ng student council at may budget kayong 5,000 pesos para sa isang event. Okay, let's break it down. Yung food, 2,000 pesos sana, pero tumaas ng 10% dahil sa inflation, so 2,200 pesos na siya. Sa materials, good news. May nakuha kayong 15% discount, so from 1,200 pesos, naging 1,020 na lang. At yung services na 1,500 pesos, VAT inclusive yan. Inalis natin ang VAT, kaya ang base cost ay 1,339 pesos 29 centavos. So i-total natin lahat, 4,559 pesos 29 centavos. Pasok sa 5,000 pesos budget. Galing! At dito natin talaga makikita, di ba? Ang pag-intindi sa percentages, hindi lang ito para pumasa sa exam. Ito ay para makagawa tayo ng mas matatalinong desisyon pagdating sa pera, isang skill na dadalhin natin habang buhay. So ngayon, alam mo na ang math sa likod ng mga presyo, ng buwis at ng baon mo. Ang huling tanong na iiwan ko sa iyo ay, paano mo to gagamitin?